baybaying lugar dito sa Anda, Pangasinan. Halos mapuno na nga ng bangus ang hukay sa dump site ng Municipal Nursery. Dito yan sa bayan ng Anda. Lahat kasi ng nasawing isda sa fish kill at yung mga hindi na maibebenta, dito na yung diretsyo para hindi na madala sa mga pamilihan at makasama sa kalusugan ng mamimili. Ang iba naman nating mga kababayan, pinilian pa ang mga itatapong bangus. Ang pula raw ang hasang, pwede pa kasing pang-ulam. Sako-sakong piniling bangus ang naiuwi ng mga residente. Ang ibang aso ay tiba-tiba rin sa pagkain ng bangus. Linggo ng umaga nang mapansing may mga namamatay na isda sa mga fish at fish cage sa Barangay Awag at ilan pang mga baybaying barangay dito sa Anda, Pangasinan. Paliwanag ni Elizabeth Tomas ng Municipal Agriculture Office ng Anda, ang biglang pagbabago sa temperatura sa tubig sa Kakiputan Channel dahil sa pag-ulan ang dahilan ng fish kill. Bumaba raw kasi ang dissolved oxygen level. Ang mga bantay at may-ari ng fish pens at fish cages, malaki ang panghinayang sa nawala nilang kikitain. Nakatakda na raw sanang anihin ang mga isda sa pagpasok nga ng buwan ng Hunyo. Kaya para maiwasang mabiktima ang iba pang mga isda ay napilitan na rin ang mga may-ari ng fish cages sa Barangay Awag na anihin at ibenta na lamang ang mga ito. Bukod dito sa Anda ay may ulat din ng fish kill sa bayan ng Bolinao. Hiling naman ang mga mangingisda ay tulungan sila ng gobyerno para mabigyan ng similya ng isda para sila ay makapagsimulang muli. At yan ang pinaka-latest na balita mula rito sa Anda, Pangasinan. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz. Nag-uulat live mula sa Pangasinan. Sa ibang balita, pinaiting na ang kampanya ng MMDA laban sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, suportado ng Philippine Medical Association o PMA. Pero ang Philippine Tobacco Institute umaalma. Posible raw sumusobra na ang MMDA sa kanilang anti-smoking campaign. Narito ang report ni Chino Gaston. Suportado ng Philippine Medical Association ang pinaigting na anti-smoking campaign ng MMDA dahil masama raw sa kalusugan kahit nang hindi na nagyoyosi ang usok ng sigarilyo. Katunayan, sa pag-aaral ng grupong Health Justice Philippines, umaabot sa halos 500 bilyong piso ang dagdag na nagagastos ng mga Pilipino kada taon dahil sa paninigarilyo. Kasama rito ang nawawala sa kita ng mga nagkakasakit ng mga nagyoyosi. Sobrang dami na raw kasi ang sigarilyong hinihit-hit ng mga Pilipino. 11 stick sa mga lalaki, habang 7 naman ang sa mga babae kada araw. Sa kabuuan, nasa 17 milyong Pilipino o halos 3 sa bawat 10 Pilipino edad 15 pataas ang naninigarilyo. PMA has always been in the fight against smoking. It has been our advocacy for a long time now. Pagpapatupad lang daw ito ng Tobacco Regulation Act of 2003 ayon sa MMDA. Pero kinontra ito ng Philippine Tobacco Institute na kumakatawan sa mga cigarette companies. Tila, sumusobra naman daw ang MMDA. Sa Tobacco Regulation Act of 2003 kasi, wala ang mga kalsada sa listahan kung saan partikular na ipinagbabawal ang paninigarilyo. Pero kasama ito sa iba pang lugar na inilista ng MMDA kung saan bawal manigarilyo. If in the areas where it is not prohibited by law, ipagbabawal pa nila, siyempre, will lower demand for cigarettes. And that's going to affect the finances also of the government in terms of excise taxes. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Kaugnay po ng ating anti-smoking campaign ng MMDA, makakasap natin live sa studio si Dr. Oscar Tino, Presidente ng Philippine Medical Association. Dr. Tino, good morning. Hi, good morning, Igan. Good morning, Rhea. Paano maipapakita yung suporta ng PMA dito po sa anti-smoking campaign ng MMDA? Actually, Igan, matagal na namin ginagawa ito. No? Meron tayong mga efforts na ginawa since the beginning of the year. In fact, meron nga tayong memorandum circular to all physicians to stop smoking. And for these efforts, we are very happy that the Metro Manila Development Authority is spearheading the implementation of Republic Act 9211 na matagal na dapat ginawa, matagal na dapat ginagawa. Okay, yun nga, kamustahin ko nga yung kampanya nyo dati na nasimulan natin dito sa unang hirit, no, yung mga doktor hindi na maninigarilyo. Kamusta naman yung response doon? Well, kung tatanungin mo ko tungkol sa yung definitive statistics ng mga kung ilan ng doktor hindi na nagkisigarilyo, well, I cannot tell you about it right now because wala pa tayong masyadong ginagawang pag-aaral tungkol dyan.
What I am very certain, talaga namang we have been admonishing our doctors, of course, to stop smoking. Sinama po natin doon sa ating circular na huwag nilang kakalimutan na pag sila ay tumitingin ng pasyente, ay dapat ay alamin din nila ang smoking history ng pasyente. At kung ang pasyente ay nagsisigarilyo, ay dapat pagpayuhan ng masasamang epekto ng paninigarilyo. 17 million na ho ang naninigarilyong Pilipino? Actually, mayroon ng bagong statistics. Almost half of all male population, o yung ating mga kalalakihan, nagsisigarilyo. Nako, ano pinakamababa? Yung edad? 15 years old. In fact, mayroon pang a few na mas bata pa sa 15 years old. Okay, doon sa mga hirap tumigil daw magyosi na yung iba sinasabi, will lang no? Yung ano lang Anong ipapayo nyo, Doc? Talagang kailangan kasi malakas ang iyong disiplina. Hindi po pwede kasi yung pagsasabihin mo sa sarili mo na titigil ako magsisigarilyo, magbabawas muna ako, konti-konti. Pagka pinilit mong, o pag inisip mo na tumigil ng pagsisigarilyo, dapat cold turkey, tigil ang paninigarilyo, and that's it. I think that's the best thing to do. Si Pangulo ho, nagkakaroon na mga smoker's cough. Ano na ho bang maipapayo nyo? Ito na naman tayo tungkol sa ating mahal na Pangulo. Alam niyo, napakamahal kasi Sabi namin. may chronic ano na raw yun pag ganon? Well, of course, we love the President. We are very much concerned about his health. We know for a fact na ang ating Pangulo ay hindi pa rin humihinto ng pagsisigarilyo. At alam din natin na medyo sa amin tawag nga sa mga doktor, high risk si Presidente because yung pong mga ikinamatay ng kanyang mga magulang o yung pong naging kadahilanan po ng pagkamatay ng kanyang nanay ay maaaring bunsod din po ng o dahilan po ng isa sa mga dahilan ng paninigarilyo. At yung kanyang sa ating pong pinakamamahal na Senator Benigno Aquino underwent a heart bypass, which is of course also probably it can be a result of smoking o yung smoke-related diseases po. Okay, at good luck po sa kampanya. Sabi kasi ng Tobacco Association parang sobra-sobra daw at nadamay pa ibang mga lugar na wala daw sa batas, Dr. Tinio. Kung pag-uusapan ng kalusugan ng mga tao, ang ating mga mamamayan, at ipipilit mo yung paninigarilyo na wala naman talagang idinudulot na kabutihan sa katawan, hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng dahilan para sabihin yan. Okay. Dr. Oscar Tinio po, Presidente ng Philippine Medical Association. Salamat, Igan. Salamat. Isang tindero na sigarilyo pinatay sa Pasig City. Tourist bus tumahog sa Virginia sa Amerika, 4 ang patay. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. Mas masarap ang inyong gising kasama ng unang hirit at Maggi